po sa bawat isa sa atin. Pwede na po tayo mag-share and tag para po sa Speak Life natin, day 65. Ay, 56. Sorry po, 56. Speak Life, day 56. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hello, welcome po. Mapagpalang gabi po sa lahat. Pwede na po tayo mag-join. Tag po natin ang ating mga friends. Alicia po. Magandang gabi po. Share and tag po. Hello po, magandang gabi po. Tayo po yung mag-uumpisa na po sa ating 56 days of Speak Life. Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lati samahan po kami sa ating pambungad na panalangin. Hallelujah, Jesus, Panginoon, aming Diyos na buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa gabing ito at sa pagkakataong maibahagi po ito ang inyong banal na salita. Nihiling ko rin, Lord, na gabayan mo po kami sa umpisa hanggang sa huli ng aming gawain. Bagamat po na meron po tayong hindi naasang unos po ngayon, mag-ingat po tayo. Nihiling ko, Lord, na linisin po ang Lord ang kaisipan at puso ng bawat isa upang mas malalim pa namin, Lord, na makilala kayo at magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po aming dalangin at kaya lamang tinataas ang pinakamataas at papurit, pasasalamat at kadakilaan. Amen. Amen. Ayan po, salamat po. Bali, dadako na po tayo sa ating testimony. Bali, ang aking wife po ang manguna sa testimony. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ako po ay nagpupulit at papasalamat sa Lord. Salamat sa Panginoon dahil sa kabutihan niya na ibinibigay, sa blessing, sa pag-iingat sa aming pamilya. Salamat sa Panginoon dahil isa ako sa nakabahagi ng Speak Life, bagamat nag-asa ko kay CJ na ayoko, pero sabi niya, sige, kay Pastor ka umangal. Ay, sabi ko, sige na nga. Pero thank you, Lord, dahil eto na nga, eto na yung Speak Life. Salamat sa Panginoon dahil sa paggabay sa amin, sa araw-araw, at sa aming pamumuhay. Salamat din sa Lord dahil nakasama ko yung asawa ko for the first time na sumama siya sa ganito. Salamat sa Panginoon dahil eto na yung lagi kong pinag-pray na sa family namin na makasama siya. Kaya salamat sa Panginoon dahil isa na siya sa bahagi ng eto na fellowship na nakakasama siya sa mga gawain ng Panginoon. Sa kanya lang ang papurihan at pagpapasalamat. Napakagandang testimony ng aking asawa. Ako naman po ang magte-testimony. Pagsalamat ako kay Lord dahil binigyan niya ako ng opportunity na
sa gawain ito. Bagamat first time ko sa ganitong ano. Nung una nga, parang nagdadalawang isip pa ako. Pero kasi sinasabi ko nga sa wife ko na dalawa raw kami. Pero sabi ko hindi ko sigurado na makakasama kasi yung sa trabaho ko, on-call lang po ako. Bali, minsan po, weekend tsaka Sunday po, meron din akong trabaho minsan. Pero pasalamat ako kay God dahil binigay niya sa akin yung araw na ito. Papasalamat ako dahil sa mga prayer ng FOM family, salamat po sa lahat. Papasalamat din ako kay God dahil nung una po talagang hindi kami magkakasama magpurit, magsimba. Bali nung hindi pa ako sasama din sa FOM family. Ako po ay isang Kristiyano. Bali nagsisimba po ako sa Katoliko. Pero hindi po ako nagiging satisfied po doon sa pagsisimba doon dahil parang nakukulangan din po ako. Pero yung panalangin ko po ay matiimtim. Tapos paglabas ko po ng simbahan, parang hindi rin po ako nagiging satisfied sa aking pagsimba dahil po sa hindi ko nakakasama ang aking pamilya. So mahabang panahon din yun na hindi ko sila nakakasama pagsimba. Bagamat nagsisimba rin ako, pero iba rin yung simbahan na pinupuntahan din nila. So thankful ako kay God na muli po niya akong hinipo. Pero bagamat nung nung hindi pa kami, wala pa po akong asawa nun, medyo pali binata pa rin ako nun. Nakakasama na rin po ako dati sa dyan sa dating simbahan sa Rainbow. Bali naging youth team member din ako doon. So naging ko doon, parang hindi rin ako naging satisfied kasi meron din akong mga mga naririnig na kung ano-ano ba yung mga negative na may mga comment, parang may mga kumbaga sa plastic na mga tao. Bali hindi naman ko nilalahat yun. So ay po, thankful ako agad dahil sa prayer ng aking mga anak na in-laws, mga pamangkin ni Weng na provide mga prayer at sa aking family. At gayon din po sa men's ministry na dumalaw sa bahay. Minsan na kinamusta rin ako na sa akin na invite. So wala akong dalawang isip na hindi ko pinagbigyan mga dumalaw sa ako. Mapagbigay naman din tao. Lahat ng pumupunta sa akin, open po lahat. So thankful talaga kay God sa nakasama ko sa FOM family. So salamat din kay Pastor Aldwin. At tapos po maraming salamat God sa biyaya na binibigay mo sa amin. Bagamat sa ngayon on and off po yung aking hanap buhay. So provide naman po ni God ang lahat ng mga expenses namin. Bagamat hanggang doon lang po. Pero okay na po sa amin yung maliit man o malaki. Malaking pasalamat ko rin kay Lord. Lalo na yun sa health namin ng family ko. Maraming salamat po. Bali, maraming salamat din po kay God sa mga prayer ko din na sa mga parents ko na medyo mga matatanda na rin sila. Nasa age of 78 and 79 na po sila. So, hinihikayat ko na rin po na sana po sa loob ni Lord na masama ko po yung aking parents sa pagsimba sa ayun po, bali thankful po ako sa kanila dahil malakas pa po sila. Maraming salamat din God sa anak buhay na pinapagkaloob mo sa amin. At sa tindahan po ng nanay ko, doon lang po sila kumukuha ng kanilang kabuhayan. At maraming salamat Lord sa araw-araw na kabutihan na binibigay mo sa amin, lalo na sa akin sa paghahanap buhay. Yung kalakasan po ay
parating nandyan at sa aking paglalakbay, kung saan po ako nakakarating ng trabaho. Luzon, Visayas, Mindanao po, nararating ko yan. Maraming salamat God sa araw-araw na paggabay. Ayun po, maraming salamat po sa inyo. Dumako naman po tayo sa recap po today. Kanina po ating basahin. Recap po, habang nasa Atenas, nabagabag si Pablo sa dami ng Diyos-Diyosan doon. Nangaral siya sa sinagoga at sa pamilihan tungkol kay Jesus at muling pagkabuhay. Nakipag-usap siya sa mga filosofi, Epicurio at Stoiko, at dinala siya sa Areopago upang ipaliwanag ang bagong katuruang kanyang tinuturo. So, ayan po, bali recap lang po yan. So, ang ano po nito, may lang din pong paliwanag. Bagamat si Pablo po parang na-stress sa mga nakita niya na mga Diyos-Diyosan. Bali, bilang Kristiyano na po tayo, nakakilala po tayo kay God. Ang totoong Kristiyano po pagka nagsisimba po tayo, wala na po dapat tayong sinasamba ng mga rebulto. Kasi sapagkat po yung rebulto, yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba na gawang tao lang po yan. So, dapat po hindi na nating sinasamba yung ano na yan, mga Diyos-Diyosan. So, ayun po. So, yung mga ano naman po, sa pakikipag-usap naman, yung mga pilosopong bali ano po siya, ito yung mga taong may mga aral, mga edukado. Sila po yung mga pilosopong mga nakausap ni Pablo. So maraming mga Kristiyano na bali may naka-encounter din po ako ng mga nangangaral sa iba-ibang lugar. Tulad na po ng mga nangangaral sa mga sasakyan, sa daan, sa mga mall. So, may mga time na after pag-pray nila at pagdadasal may mga inaabot sila mga sobre-sobre. So, minsan po, muna pong hindi ko pa gaano hindi pa ako active gaano sa ng Christian. Bali, nagbibigay din po ako doon kasi naririnig ko rin po yung mga binibitawan nilang salita ng Diyos. So parang din ako sila, na i-encourage din ako na makinig sa mga ganung salita. So nalaman ko po na yung ganun palang bagay parang hindi naman nila lahat ng mga Kristiyano. Bali may mga Kristiyano rin talaga na mabubuting na hindi ginagawa yung pagiging Kristiyano bilang ginagawa nilang hanap buhay. So, ang po dapat talagang sa loob mismo tayo ng simbahan, magsimba, mag-alay ng para makikita natin kung magbigay man o hindi, si Lord na po ang bahalang magbalik sa inyo ng pagpapala. Ayun po. Bali, medyo maiksi lang po yung panahon ng natin na dadako na po tayo sa exhortation. So, makipagbukas po tayo sa ating mga Biblia or cellphone. Bali, sa Acts 17:16-34 po. Bali, babasahin ko po. Verse 16, habang sina Silas at Timothy nihintay si Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ang mga Diyos-Diyosa ng lungsod. Labis niyang kilalungkot iyon. Verse 17, kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon, sa mga Hudyo at sa mga debotong tao. At sa sinumang makatagpo niya sa liwasang bayang araw-araw,
verse 18, subalit nakipagtalo sa kanya ang isang pilosopong Epicoreo at Stoiko. Ano ba ang sinasabi ng ating marurunong na iyan? Ang sabi ng ilan, sabi ng mga iba, nangangaral yata tungkol sa ibang Diyos. Sinabi nila iyon dahil nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Verse 19, siya ay sinama niya at iniharap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na tinuturo mo? Verse 20, bago sa aming pandinig ang sinasabi mo, kaya't nainis naming malaman ang kahulugan nito. Verse 21, sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. Verse 22, tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napaka-religyoso sa maraming bagay. Verse 23, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at mamasid sa iyong mga sinasamba, nakikita ko ng isang dambana na may nakasulat, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang Diyos na iyong sinasamba, kahit hindi ninyo nakikilala, ay siya kong pinaghahayag sa inyo. Verse 24, siya ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto. Siya ang Panginoon ng langit at lupa. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Verse 25, hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sa halip, siya ang nagbibigay ng buhay. Hininga ng lahat ng bagay na sangkatauhan. Verse 26, mula sa isang tao ay nalikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Verse 27, ginawa niya yon upang hanapin niya ang Diyos. Baka sakali sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talaga malayo sa bawat isa atin. Verse 28, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinasabi ng ilan sa iyong mga makata. Tayo nga'y mga anak niya, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag natin akalain siya ay tulad lamang ng mga larawang ginto, pilak o bato na pawang hika ng isip at kamay ng tao. Verse 30, sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Verse 31, sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghukom sa mga sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng mga taong iyon ay kanyang muling binuhay. Verse 32, nang marinig niya ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Sinabi naman ng iba, nais namin mapakinggan ang muling tungkol dito. Verse 33, at iniwan ni Pablo ang mga tao. Verse 34, may ilang naniniwala sa kanya at nananalig sa Diyos. Kabilang dito sila Dionisio na kahanin kulungan, tinatawag na Areopago, isang babaeng nangangalang Damaris at marami pang iba. Ayun po, maraming salamat sa pagkakabasa ng mga salita ng Diyos. Purihin ka, Lord. Dumako ng buta sa may babahagi po sa akin ng aking misis na kaunting paliwanag. Dito na po tayo sa bali yung binasa lang po ni Brother Ronald is yung sa Bible, yung pinakang mensahe lang po. Bali ito po yung talaga yung pinaka sagot ng binasa niya. So sabi dito sa proclaim the Christianity in the cities of the Acts 17 to 16 verse 34. So sabi dito, follow hard the laws of this verse. So habang si Paul ay nasa Atenas, ay nakita niya ang lungsod na punong ng Diyos. At sinabi sa Biblia, is the Spirit has tried with him. Hindi siya natuwa na antig sa puso niya at nakakakita siya ng mga taong seryoso sa
pagsamba pero wala sa tamang Diyos-Diyos. Sa kanilang pananampalataya, ganun din sa minsan sa panahon natin ngayon, ay hindi man tayo sumasamba sa ribulto pero marami pa rin tayong sumasamba sa pera, kasikatan, cellphone o sa sarili. Si Paul ay sa heart broke for the lost. At ganun din sa dapat tayo. Kapag nakikita natin ang mga taong malayo sa Diyos, ay maantig ba ang mga puso natin o masasanay na lang tayo kung ganun sa mundo. So, ibig sabihin nito yung sinabi ni Paul na tayong mga Kristiyano o so, sa mga nakakakilala sa Panginoon, sa pag nakakakilala ka na sa Panginoon, dapat alam mo na yung mga limitasyon o yung mga ginagawa natin mga sa araw-araw. Katulad yung Kristiyano na tayo pero nag-aalinlangan pa tayo na yung wag na natin balikan yung mga nakaraan na yung nangyari, yung nabanggit na kanilang binasa ni Ronald na yung pagsamba sa mga ribulto. Kasi usually yung mga nasisilaw kasi tayo dun sa mga may pera. Pag may pera, halimbawa, Christian na tayo, tapos biglang yumaman tayo. So, pag mayaman na tayo, tapos Kristiyano tayo, so nawawala na yung pagka-Kristiyano natin. So, parang nasasamba na natin yung pera o anong meron tayong yaman sa sarili natin. So, yun nga. Tapos, yung meron pa tayong manarisim na pag Kristiyano tayo, konting umunlad lang tayo, so nakakalimot tayo sa Panginoon. So, dapat hindi na tayo ganun. So, dapat huwag na natin balikan yun. So, usually naman si Lord, bilang isang Kristiyano, hindi talaga tayo bibigyan ng yung as in mayamang-mayaman. Kasi, makakalimot tayo sa Kanya eh. So, marami tayong makakalimutan. So, yun po yung sa 16, yung kay Paul. Tapos, next po yung sa verse 17 to 18. Sabi nga dito, Paul when hear the people, hindi naghihintay si Paul sa lumapit sa kanya ang mga tao. Siya mismo ang lumalapit, sabi na sa Biblia. Nakikipag-usap siya sa mga Hudyo, sa sinagona at sa mga tao sa palengke araw-araw. Ibig sabihin, kahit saan siya naroon o ginagamit niya ang pagkakataon para mapagbahagi ito ang salita ng Panginoon. Ang mga kapatid, that's evangelists o meeting of people where they are. Hindi kailangan ang pastor o para magbahagi ng mga salita ng Diyos. Ang kailangan lang ang puso at handang magsalita at mabuhay na may totoo. Minsan sa isang simpleng kwento, isang prayer o isang mabuting gawa lang, maaaring gamitin ng Diyos paparaan ng kilala siya sa iba. Amen. Ito nga yung sabi nga nito, sabi ng mga Kristiyano, hindi daw need ni Lord na o mataas ka man o mayamang ka man, kahit sino, kahit mahirap, kahit may kapansanan, kahit mayaman, basta yung nananampalataya ka at nakakakilala ka sa Panginoon at alam mo yung Word of God, yung salita ng Panginoon about sa Bible, kahit wala si pastor, kahit wala yung ministro matataas na may katungkulan sa church, pwede kang mangaral ng salita ng Panginoon. Pero kailangan natin kasi ng gospel eh. Kailangan muna natin mag-aral para maibahagi natin yung salita ng Panginoon. Hindi naman tayo pwede magbahagi ng salita ng Panginoon na wala naman tayong alam, di ba? So, kailangan syempre yung pa rin ang mga ministry natin, yung mga matataas, ang mga pastor. Kaya kailangan din natin ng guide nila para, syempre hindi naman lagi natin kasama yung mga pastor, mga ministry na matataas. Syempre pakakawalan ka din yan. Paano ka mag-grow kung lagi ka lang kasama niya? O lagi ka lang kasama ni pastor, kasama ka ni Silden, yung mga magagaling sa ministry. So, syempre, hindi, kanya-kanya yan eh. Hindi pwede yung, ay doon ka kasi magaling, ay doon ka kasi marunong yun. So, hindi dapat ganun. Dapat tumayo po tayo sa sarili natin para mag-share ng Word of God, para, pero yung ipag-share natin ng Word of God, kailangan marunong tayo. Hindi yung sasabak tayo sa ganun, kasi hindi naman tayo marunong. Kailangan natin mag-practice, makinig ng salita ng Panginoon, magbasa ng Bible. So, yun.
So, sa verse 19 to 21, sabi nga, boldness in the spectacle of work. So, sabi dito, binayayahan si Paul sa Areopagus, parang public debate, hall of the mga matatalinong tao, at di sa mga philosopher at scholar sa kaharap niya. Pero kahit surrender siya sa mga electrical, hindi siya natakot o bali proclaiming of gospel. Sa panahon ngayon, maraming tao na parang mga taga at least na lagi naghahanap ng Judias pero hindi handog na tumanggap sa eternal truth. So, ito ngayon yung sabi nga dito, kung tayo magbabahagi ng salita ng Panginoon, so, kailangan yung bukalan sa puso natin. Sabi nga dito ni Gol, hinadog niyang, yun nga, sabi na, kailangan natin magbahagi sa mga taong pare-pareho. Hindi yung magbabahagi ka dahil ito mayaman ka, i-share ko sa'yo. Dito tayo kasi, dito tayo sa lugar na to kasi maganda dito, hindi. Kung saan ka binigay ng Panginoon, kung saan ka dinala ni Lord, dapat yun yung sundin natin. Kung saan tayo tahaking, o kunyari, punta ka ng Burias, huwag ka magreklamo dahil ayun yung gusto ng Panginoon na doon ka padala. So, huwag ka magreklamo dahil iitim ka, dahil mainit. So, kahit saan ka pumunta, katulad ni Pablo, di ba? Kung saan siya nakarating para ipangaral sa salita, pero never siyang nagreklamo. So, tayo kaya mga Kristiyano, kaya natin yun, na dalhin tayo sa desierto, di ba? Mainit doon. Kung dadalhin tayo doon, kaya ba natin mapangaral ng salita ng Panginoon? Kailangan natin kayanin kasi yun yung binigay ng Panginoon, di ba? Yun yung word of God na dapat ibahagi natin sa salita ng Panginoon. Kung hindi natin love ang Panginoon, huwag na tayong pumunta sa mga gano'n, di ba? Kung hindi tayo nananampalataya sa Kanya. So, yun nga, si Paul nga, nangaral, di ba? Kung saan siya, kahit saan siya dinala ng Panginoon, pero never siyang nag-deny sa Lord. Never siyang umangal. So, go pa rin siya. So, dito nga sa Fendi Command Around, Sir, verse 22 to 23, sabi nga, nakita ko si Paul na sa altar ng may kasulatan. Now to God, to ginamit niya ito para makipag-ugnayan sa kanila. Sabi niya ko, ang Diyos kinikilala siyang pinapapakilala sa inyo. Ang galing, di ba? Hindi niya agad kinundi na ang mga tao. So, nakinig siya sa inobserbahan niya, tapos ginamit niya ang mga kanilang karanasan bilang tulay na papunta sa katotohanan. Ganon din sa mga tao, kung gusto nating maabot ang mga tao na kailangan nating unawain, muna sila makinig na makisama at ipakita ang pag-ibig. Yun nga. So, pag tayo po sabi dito, kung gusto po natin magpagamit sa Panginoon, o i-share natin yung bahagi ng salita ng Panginoon, kunyari dun sa hindi pa Christian, mag-share ka ng salita ng Panginoon. So, wag muna natin i-share. Invite muna natin sila. So, mag-invite muna tayo para dalhin muna natin sa church, para makinig muna sa salita ng Panginoon. Kasi mahirap naman yung, kunyari si Brother Ronald, hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon. Tapos nag-share ka agad ako. Maunawaan na kaya ako? Di ba hindi pa? Baka kung ano-ano pa sabihin niya sa akin. So, i-invite ko siya sa church para makapakinig siya ng salita ng Panginoon. So, kahit pa paano may idea siya sa mga sasabihin ko. So, ganun yung ginagawa ni Pablo na nangangaral siya kahit. Tapos, yun nga, nangaral siya. Tapos, yun, kailangan ng love and pag-ibig, di ba? Kailangan patience dun sa mga isasharean mo, tapos ng love, and kailangan natin yun. Dahil tayo nakakakilala na sa Panginoon, tayo naman yung nakakaintindi. So, sa verse 24 to 29 po, sabi nga,
declaring who God really is. Sabi niya dito, sinabi ni Paul kung sino talaga ang Diyos, siya ang nilikha ng lahat. Hindi siya naninirahan sa mga templo na gawa ng kamay o ng tao. Siya ang nagbibigay ng buhay na hininga at siya ay malapit sa bawat isa sa atin. Have our being sa mga kapatid ng Diyos natin na hindi malayo, hindi siya ideal o relihiyon, siya ay buhay at personal, na hindi niya kailangan ng ating mga regalo at gusto niya ng ating puso. Amen. Ito nga yung sabi dito, walang kapalit na hinihingi ang Panginoon sa atin. Diba? So, tayo lang yung laging humihingi ng kapalit. Diba? Diba pag tayo nangangaral ng salita ng Panginoon, lagi natin sinasabi, minsan, pag tayo nangangaral, sabihin natin, pag nag-pray tayo, Lord, pag ako ganito na, ano yung naisip ko, ano kaya yung gusto ko. Pag nanghihingi tayo sa Panginoon na, Lord, kasi nangaral naman akong ganun, siguro naman, Lord, yung prayer ko, may ibibigay. Hindi dapat ganun. Hindi kagad si Lord nagbibigay ng ganun eh. Kasi yung marami pang darating na mga pagsubok eh. Diba? Kasi yung paghingi natin sa Panginoon, hindi dapat mga puro material na bagay. So, ibibigay yan ni Lord, pero hindi yung mga material na bagay. So, yung, kunyari, hingi ka ng gusto ko ganito, yung mga kapresyohan mo sa sarili mo, hindi. Parang mas masarap pakinggan yung hihingi ka sa Panginoon yung gospel, yung Lord, palaguin mo ako sa ministry. Parang masarap pakinggan yung gano'n na lagi mo ipag-pray na hihingin mo sa Panginoon. Parang ang sarap pakinggan yung, Lord, ako nga pag ako nagpapray, lagi ko lang sinasabi sa Panginoon na, Lord, kasi nga yung kahinaan natin, di ba? Na minsan tayo nagkakamali, di ba? Katulad din ng sa Radiance, di ba? So, talagang ang hirap. Totoo kasi talaga, ang hirap talaga mag-aral ng salita ng Panginoon. Lalo na yung hindi mo naiintindihan, tapos magre-report ka, tapos parang iniisip ko, pag ako nagre-report, parang may mali, pagtatawa lang ka, di ba? So, lagi ko pinagpapray sa Lord na, Lord, na karunungan lang, Lord. Masaya na ako, Panginoon, na yung palawakin ang isip ko dito sa Word of God, sa salita ng Panginoon, kasi hindi na tayo pabata ka, may edad na tayo eh. So, kung tutuusin yung sa edad natin eh, dapat marami na tayong kaalaman eh. Pero, ang lagi ko iniisip, Panginoon, parang kulang pa eh. Parang a little bit pa lang ang alam ko. Daig pa nga ako ng mga, bata eh, di ba? Kung sa verse nga eh, konti pa lang yung alam ko, di ba? Pero alam mo ba yun, sa totoo lang, noon, ang lagi ko lang na, dati lagi lang naalala ko na verse, Genesis 1, no? Pero, sabi naman mo ng Panginoon, di ba, hindi naman agad-agad. Pero ang mahalaga talaga sa Panginoon yung present niya, yung matuto ka. Hindi naman sinabi ng Panginoon lahat kabisaduhin mo, di ba? Hindi. Pero, sabi dito sa verse na to, yung paghingi natin sa Panginoon eh, dapat hindi dapat mga material na bagay. Dapat yung ayon sa sarili natin at saka yung hindi talaga ibibigay ni Lord yung mga material na bagay. Ayaw yan ng Panginoon talaga. Mas mas natutuwa pa, naaandig pa ang Panginoon kung hihingi tayo ng mga bagay na yung katulad ng yung ministry, paglago, Lord, yung gusto ko maging ko sa gawain mo. Kaya, ibibigay talaga yun ni Lord. Pero, syempre, kailangan mo mag-aral. So, next po, dito po tayo sa verse 30 to 31, the call to the repentance. Pagkatapos sinabi ni Paul na in the past God overlooked his endurance but now have command all the people everywhere to repent. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang pagkakakilala sa Diyos, kundi pagtalikod sa kasalanan at paglapit sa Kanya. At sinabi ni Paul, may darating na araw na pagkahukom at patutunayan ito pagkabuhay na muli na si Jesus ang magre-connection sa ni Jesus ang mga na may buhay na walang hanggan. Ito ay pinapatibay at patunay na siya ang tunay na Jesus. So ito na nga po yung sabi dito sa verse 31 na sabi dito
sabi nga, ang tunay pananampalataya, hindi lang talagang, hindi lang talaga yung sinabi mong Kristiyano ka, hindi. Hindi yun. Yung makikita sa tunay na pamumuhay na bilang isang Kristiyano, pag tunay kang Kristiyano, ile-let go muna yung mga nakaraan mo. So, lagi dapat, kalimutan mo na yung kung ano ka noon. Iba ka na di ba nga yung pag binautismuhan ka na? So, di ba nga yung pag tayo binautismuhan, wala na yun, di ba? Panibagong buhay ka na. Panibagong buhay ka na, wala na yung mga dati mong ginagawa. So, ito yung verse na yun na sabi dito sa, sa 30 to 31 na pagka Kristiyano ka na, so, dapat, humarap tayo sa Panginoon na malinis, na manghingi tayo ng mga kasalanan natin. Yun yung tunay na Kristiyano na hindi na natin balikan yung mga nakaraan. Siyempre, magsimba tayo. Siyempre, pag nagsimba tayo, dapat yung kaisipan natin, yun lang dapat yung iniisip natin, yung Word of God. Baka naman nagsisimba tayo, wala naman sa puso, wag na lang tayo magsimba. Para ka lang na masyalan at umupo at nanonood lang sa mga nangangaral. So, sabi nga ni Pastor, wala rin naman kung uupo ka lang dyan, di ba? Hindi naman tayo pwede mga tagapagpupo lang. Dapat magpagamit din tayo ng salita ng Panginoon. Tulad ko nga ako sa minsan, di ba, tinatamad tayo ako nga minsan tinatamad ako mag-Mendoza. Pero lagi ko iniisip yung, hindi naman ako nag-promise sa Lord na, Lord, wala na akong trabaho, pero mag-ministry na ako. Pero hindi ko naman sinabi yun sa Panginoon. Pero pag minsan hindi ako nakakapag-Mendoza, parang kulang di ba? May kulang. Parang lagi mong isip, ay, hindi ako nakakapag-Mendoza. Ano ba yan? Say kung ganun. Pero dapat talaga, kung ano yung ministry na binigay sa'yo ng Panginoon, gampanan mo. Kahit wala kang, hindi ka testimony, hindi ka MC, sumama ka kasi ikaw yung nakaano doon Kung wala kang ganap, sama ka pa rin. Kasi, di ba ito naman yung tunay na Kristiyano, dapat kung wala kang ganap, wala kang gano'n, hindi ka magsasalita, sama ka pa rin. Kasi yun yung, makakadagdag din yung, yung Word of God, yung pangalan ng salita ng Panginoon, di ba? Napakasarap talaga yung sumasama ka sa mga ganyan, yung mga ministry, yung mga outreach. Ang sarap-sarap. Kahit minsan yung, alam mo ba yung minsan na wala ka ng pamasahe, ito na lang yung pera mo, pero iniisip mo yung pupunta ka sa ganun para makasama ka kasi para naman yung kay Lord. Pero 'di ba kasi sabi ng Panginoon sabi nga niya 'di ba, ang tagapaglingkod, sabi niya mga tagapaglingkod niya, hindi niya pababayaan. So lagi ko na lang iniisip yung hindi ka pababayaan. Pero never pa naman akong nagpunta ng Mendoza na naglakad, pero kasi may service naman, so mag-aantay ka syempre. Pero talaga napaka-thankful talaga na talagang sumasama tayo sa mga ganung gawain. So, yun po. Tapos po, dito naman po sa verse 32 to 34. Nang matapos si Paul, iba ang naging reaction ng mga tao. May natuwa at may nagulat. May natuwa at may nagulat, may nag-atubili na sabi, babalikan ka namin diyan. Pero may sumasampalataya sa kabila ng Diyosan at ganun din sa ating ngayon. Kapag nagbabahagi tayo ng mga salita ng Diyos, hindi lahat nakikinig, hindi natatanggap. Pero tandaan natin, kahit isang luluha ang ating kaligtasan, sulit ang mga trabaho natin ng mataimtim ng Diyos ng mga buhay. Amen. Ito nga yung sinabi dito ni Paul na kahit yung nangangaral ka, siguro yung mga pastor, isipin na lang natin yung mga pastor, pag nangangaral sila, siguro, kung kaya si Pastor Alvin nangangaral, siguro diba yung iba hindi nakikinig, yung iba lalabas, kakain, yung iba hindi natutuwa, sabi nga dito, hindi natutuwa, minsan naiinis. So, naboboring kasi yung salita nga ng Panginoon, yung pangaral ni Pastor, nabobored. Pero, sabi ni Paul, di ba,
Wala yun sa kanya, kahit yung nangangaral siya, na tinutuya siya, kung ano-ano sinasabi sa kanya, pero patuloy pa rin siyang nangangaral ng salita ng Panginoon. Diba? Kasi yung bandang huli naman, pag nangaral tayo ng salita ng Panginoon, may mga kapalit naman yun eh. Diba? Tayo, pag tayo nangaral, nagpatuloy lang tayo sa Panginoon, i-share natin yung gospel ni Lord. So, may points yan sa Lord, sa taas, diba? Huwag tayong sumuko. Huwag tayong sumuko na, ay, hindi kasi siya nakikinig, ayoko na rin. Huwag ganun, diba? Natatandaan ko kasi yung nag-share ako sa friend ko. Nag-share ako ng salita ng Panginoon. Tumatawa siya. Tinatawanan niya ako. Kasi ano na daw ako? Praise the Lord na daw ako. Pinagtatawanan niya ako. So, syempre ako parang naiiyak ako kasi bakit niya ako pinagtatawanan? Kasi, dati kasi friendly kasi talaga ako. So, sabi niya, dati hindi ka naman ganyan, ngayon alive-alive ka na. Diba? Parang ang sakit-sakit na mag-share ka ng salita ng Panginoon, sasabihin ka ng alive-alive ka na. Hindi na ako katulad dati na, dati nag-aano ka lang, ngayon ganyan ka na ha. Diba? Pero lagi ko iniisip si Lord na kahit ganun mutsain ako, o ano sabihin sa akin, hindi na daw ako sumasama sa kanila, sa mga party, sa mga kung saan-saan. So, it's okay. Sabi kong ganun kasi wala naman akong mahihita doon. So, dito na lang ako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bagamat, di ba, kahit bagamat na nawalan ka ng kaibigan, nawalan ka ng ganito, close, wala ka ng gano'n, hindi ka na napapansin kasi iba na yung pananaw nila sa'yo. So, wag lang po tayong mangamba, wag lang po tayong tumigil sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at pag-share. Kasi, yun po, points na yun eh. Points natin yun sa Panginoon na magkakaroon tayo ng point sa Kanya. Pero hindi pa yun yung talagang aakit pa tayo sa langit, hindi pa. Kasi maliit pa yung nagagawa natin. So, matagal pa tayo aakit sa langit kasi, kumbaga sa konti pa lang yung nagagawa natin dito sa ibabaw ng mundo, di ba? Pero, habang habang nabubuhay pa tayo, nakakatayo, patuloy lang tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Napakasarap talaga mag-aaral ng salita ng Panginoon kahit minsan hindi mo naunawaan, kahit minsan masakit na sa ulo, kasi diba, syempre maraming mga verse. Pero kailangan talaga kasi sabi nga ni Pastor, kailangan hindi pwedeng hindi, diba? Kaya nga yung mga youth, diba, ang gagaling nila. Minsan nga nag-iisip ako, ang galing naman ni Pastor, saan kaya galing nun? No? Ang galing-galing niya mag-share, magsalita, diba? Minsan maiinggit ka, pero syempre, dapat di tayo naiinggit, dapat mag-aral tayo para, maging marunong din tayo. So, yun lang po. So, maibibigay ko lang po na bahagi, tayo po patuloy tayo sa Panginoon, katulad ni Paul, na isipin na lang natin si Paul, na yung ginawa niya, na nag-share siya, na binahagi niya yung salita ng Panginoon, patuloy siya kahit ganun yung ginagawa sa kanya. So, si Lord nga, di ba, nung pumunta siya dito sa ibabaw ng sa mundo natin, na nag-share siya, na anong ginawa sa kanya, di ba? Kung ano-ano sinasabi sa kanya. Tapos, yung pa natin, yung kasalanan pa natin, inano pa ni God. Kaya, bahagi ko lang na continuous lang tayo sa Lord. Siyempre, prayer. Dapat nalangin tayo ng karunungan natin, pahawain, mag-aral pa tayo ng Word of God para pag mag-share tayo, may alam tayo. Kaya salamat po sa pakikinig. Salamat po sa sa mga nakinig po sa amin ngayong gabi po sa Speak Life Day 56. Hanggang dito na lang po. Ngayon po mag-closing prayer na po tayo. Maraming salamat, Sister Ring, sa magandang paliwanag po. Dadako na po tayo ngayon sa closing prayer. Bali, samahan niyo po ako sa ating closing prayer. Hallelujah, Jesus, Panginoon, aming Diyos na buhay. Maraming salamat po, Lord, sa gabing ito. At salamat po sa pagkakataong nakabahagi kami ng banal ng salita at natuto sa kaming pananampalataya. Maraming salamat, Lord, sa paggabay mo po sa aming kahit sa panandaliang gawain. Bagamat nasa
ano po tayo ng bagyo ngayon, Lord. Hindi po hadlang yun na para hindi po matuloy ang gawain itong day 56 na Speak Light po. Lord, maraming salamat po sa iyong gabay at protection. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, karunungan upang hindi lamang sa isa-isip, bagkus ano namin ng isa puso at iano sa pang-araw-araw na buhay po. Dalangin ko rin, Lord, na yung mga anak ko, bagamat nasa ano po kami ng bagyo ngayon, alam ko po, Lord, na hindi mo haya na maano yung mga anak mo na maghihirap sa aming kalagayan ngayon, Lord. Bagkus na lulukuban mo po siya ng iyong banal na espiritu para sa aming mga kaligtasan ng bawat pamilya po. Maraming salamat, Lord, sa presensya na ibinigay mo ngayon at sa tulong mo po na aming ginawa. Maraming salamat po sa inyo. Ito po aming dalangin. Ikaw lamang itinataas at pinupurit, pinapasalamatan at kadakilaan. In Jesus' name we pray. Amen po. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon po ay mag-shoutout po tayo. Shoutout po. Shoutout po kay Pong Antipolo. Shoutout po sa FOM Antipolo, FOM Tapel, FOM Badian, FOM Pioduran, FOM Borias, BS Japan, kay Pastor Alvin, Pastor Jay, Sister Lois, Sister Ana, Sister Leia, Sister Lai, Brother Jerry, Brother Tony, Sister Susan. Shoutout po sa Men's Fellowship at sa Women's Fellowship po. Shoutout po. Shoutout po kay Sister Heidi, Sister Shirley, Sister Beverly, and Sis Leia Flor. So, shoutout po sa inyong lahat, sa mga nakikinig po. Salamat po at magandang gabi po mulit. Ingat po kayo. Shoutout din po sa mga FOM Outreaches and Mission Station, Mendoza, sa lugar po ng Mendoza. Shoutout din po sa Pinagbisahan. Shoutout po sa Veterans, Padilla, Tanay and Binangonan area, sa Cubao at sa Burias. Thank you po sa ating mga viewers, sa mga manonood pa, sa mga nag-share at nag-comment. Maraming salamat po. Ingat po tayo lahat sa panahon ng ating bagyo ngayon. Maraming salamat po. Bukas po, panoorin po natin at si Brother Roger Lego po ang ating Speak Light Day 57 na po. Maraming salamat po. God bless all po. God bless. Bye-bye Ingat po. Bye-bye. Thank you.